Yung sauce. Yung sauce ang masarap. Ay? 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 Hi mga Nakshis! This is Chad Kinis and welcome back to my channel kasang bawal ang nega hate and bashing. And still, nandito pa rin tayo sa Pampanga. At dito naman tayo nakastay ngayon sa El Vistra Hotel dito sa Angeles, Pampanga. Pero for today, hindi lang tayo magstay dito sa loob ng hotel. Dahil lalabas tayo dahil ang gagawin natin today ay ang legendary food crawl. Kung saan titikman natin ang mga best of the best na mga pagkain na talaga naman dinadayo o yung tinuturing ng mga legends dito sa Pampanga. So, samahan niyo ako dahil kakaibang food crawl ang gagawin natin dahil best of the best lang ang kakainin natin. Mga best sellers lang ng bawat pupuntahan natin. So, this is the legendary food crawl kaya naman samahan niyo ako. Let's eat all the legends. Wow. Ito ang kalaban ng Mobile Legends. It's eating legends. Let's go. First up, Mila's Tokot Baboy. Ito sila. Ay, hello po. Si Aling Mila nandoon. Hello po. Naku, Maaya pa, Bengi. Hello po. Hello po. First time po. First time po. Nakikita ko kasi sa napakasarap daw po talaga dito. Ito si Aling Mila. Ang ganda ni Aling Mila. Kitang-kita mo lang. Ang puti-puti. Ang gaan ng loob ko sa inyo. Gusto ko na pong matikman talaga yung inyong... Hindi ko pa po natitikman yung tokot baboy ninyo. Ang swerte natin kasi si Aling Mila, 93 years old na pala, napakalakas, hands-on pa sa negosyo. Binati pa tayo, nakilala natin ang creator ng sikat ng tokot baboy, the legendary Aling Mila. Titikman natin kung gaano kasarap ang tokot baboy ni Aling Mila at bakit siya nagkaroon ng sobrang daming branch. Sobrang daming branch. Talagang sobrang dami. Tapos bakit 50 plus years nang talagang tinatangkilik to. Okay, so ito na yung tokwat baboy ni Aling Mila. Ayan siya. Ang bango. Meron siyang kinchay, tapos ang gamit na... tenga. Tenga ang gamit niya. May kinchay, may Siguro nagpapasarap dito yung sauce. Haluin ko na, no? Haluin na natin. Kain na, Jason. Tikman natin to. Parang iba yung sauce niya. Kailangan. Parang iba yung sauce niya. Hindi siya yung... Hindi pa ako nakatikim ng ganitong lasang tokot baboy. Yung tokot na sobrang crispy. Popcorn. Iba talaga. Walang etlos. Saka masarap sa kanin. Yung pagkakaalam. Walang etsos. Hindi mo expect na siya tenga. Oo. Hindi, tsaka yung sauce. Yung sauce ang masarap. Hindi po ako nagbibiraw po. Hindi po dahil sa nag-vlog or any. Hindi po okay. First time ko nakatikim ng gantong lasa ng tokot baboy. Parang ito na ngayon ang bago kong Every time na pupunta ng Pampanga, parang dahil natikman mo to, parang kailangan mong bumili nito. Tama. Ganun ang niya. Dahil first time mo siya natikman mo na, alam mo nang ganito kasarap. Babalikan mo siya. Kain na, Jemmy. Kain, Jemmy. Ba't ba ayaw niyo kumain? Ba't ako lang kumakain? Yung tokwa niya, crispy. Tapos malambot sa loob. Yung tenga niya, crunchy. Ang dali kainin. Easy eat. Easy eat siya, promise. Ang sarap ng tokwat baboy. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap ng tokwat baboy. Promise. Napadaming akong kanin eh. Oo nga, grabe. Verdict, masarap. Hindi mo na kailangan i-judge kasi hindi mo na kailangan patunayan kung gano'ng kasarap to. Kasi super successful na eh. Gusto ko lang ma-experience kung bakit talaga siya sikat at bakit siya masarap. Ngayon, nasagot yung tanong ko na ikaw, Jason, aminin mo, di ba? Nakatikim na ng ganyang lasa ng tokat baboy. Di ba?
Kung ako sa inyo, pag nakakita kayo ng branch ng Aling Milas dito, marami naman silang branch dito sa Pampanga. Tsaka kilala sila ng buong Pampanga. Aling Milas, it's a must. Kailangan nyo matikman to. 53 years ng pagsuserve nila. Ngayon nasagot sa isipan ko, bakit to sa tumagal lang ganito katagal? Saka na-meet, swerte kami, na-meet mo siya, Lansha. Yeah. Get ready, America! The iconic duo, Who and Bokwang, are back live on stage. And joining them for the ride, Chad Guinness. October 25th, Scottish Rite Masonic Center, San Francisco, California. October 26 at Clovis Senior Center. November 1 at 4 Points by Sheraton San Diego. November 2 at Saban Theater, Los Angeles, California. A Night with Chad Keeney's on November 15th, 2025 at Noipits, Las Vegas Boulevard. Okay guys, so andito naman tayo ngayon sa Edna's Cake Land. Dito pa rin to sa Angeles, syempre, para tikman natin yung sikat nila na Edna's Embutido. Kasi sabi, iba daw talaga yung lasa ng embutido nila. Dito lang natin makukuha yun sa ano. Dito lang natin matitikman sa Edna's Cake Land. Ayan. Daming cake, kaya nga Cake Land eh. Hello po! Hello! Ang Edna's Cake Land ay ilang years na? 30 years. So lahat ng mga cake na yan, 30 years na yan nandyan. Charot. Pero pinapalitan nila araw-araw. Charot lang. Dito tayo. Kasi gusto kong tikman yung ay, pwede pong umorder ng embutido. Sabi kasi nila, iba daw talaga yung lasa nung embutido nila dito. So I don't know kung... Ito katulad nun, yung sa Aling Milas, madami akong kinain na tokwat baboy dati. Until nakain ko yung kay Aling Mila. Kaya ako nasabi na, kaya pala sikat. Ngayon, ito naman, isa sa mga paborito kong pagkain, embutido. Oo. So, ito, malalaman ko agad talaga kung kakaiba talaga yung Edna's Cake Land embutido. Kasi isa sa mga paborito kong pagkain, embutido. Comfort food kasi yan. Yeah, So, order tayo ng embutido. Ay, ito na. Ay, so ito yung, rice meal. Kinanin nyo, rice meal pala to. Diyos ko, ang dami ko patitikman. Ni rice meal na kaagad. So, ito yung kanilang embutido. Akala ko yung isang buong embutidong ganun. Kasi kaya kong kainin yun eh. Hello po, Chef. So, si Jemmy ang titikim ng spicy to yun. Natikman mo na ba ito lahat? Ito, Hindi pa. natikman ko na to, pero siya take out nun eh. First time kong matry. So, pag tinignan mo yung hindi ako food expert ha. Gusto ko lang talagang sabihin sa inyo kung masarap o hindi. According sa panlasa ko. Kasi nababalitaan ko eh. Etong embutido na to, they are serving this for 20 years na. 20 years na po, di ba, na sinaserve. 20 years na sinaserve yung embutido. Try natin. Iba yung texture niya. Parang homemade na embutido. Tapos malasa siya. Hindi mo na kailangan ng sausawan. Kasi sa outcome mo, nalalasa mo doon yung pork, yung pasas, yung basta yung flavor nandun sa loob. Hindi kumakain yung kanin kasi kumain na ako ng kanin doon sa Sabi ko, embutido lang. Embutido, meal pala to. Ibang klase talaga ang mga kapangpangan. Ibang klase. Ang dami mo nakakain na pagkain. Ang dami ko nakain na embutido. Na alam ko yung, pag kinain mo sila, wala nang pinakaiba. Pero, eto nung kinain mo itong embutido na to, alam mo, ito yung sasabi mo, alam mo embutido masarap. Paano ko ba explain? Hindi flowery. Yung, di ba may embutido kasi pag kinain mo, parang kang kumakain ng tinapay. Ito hindi. Alam mong purong laman. Ayan o. Alam mong purong laman.
Kasi di ba yung ibang embutido, maraming extenders and everything. Ito hindi. Alam mong laman talaga ang ginamit. Homemade po ito, no? Homemade po, tapos kinuha available dito. Oo. So, recipe po talaga ni Ma'am Edna. So, ito yung Edna's Embutido. 20 years na daw. Masarap siya. Yan, 20 years na rin yan. Wala. Yung embutido mo. Oo. 20 years na daw ito sinuserve yung embutido to. So, 20 years nang ginawa to. Na-preserve nila. Charot mo. Hindi, masarap. Masarap siya. Super. So, nakausap natin sa marketing. Sobrang mabenta daw pala tong pork embutido at chicken embutido nila. Tapos, hanggang sa yung mga tao na nag-request na mag-serve na ng rice meal dito. So, guys, yun na ha. Pag nagpunta kayo dito, isa sa mga stopover nyo dapat, hanapin nyo lang Edna's Cake Land. Nalabas na sa Waze yan. One of na kailangan na may uwi nyo, itong embutido, bukod sa mga cake nila, kailangan talagang tikman nyo itong embutido. Promise. Hindi pa kayo wala pa akong natikman na embutido na ganito ang lasa. Na ganito kasarap. Promise. Sarap. Thank you. Edna's Cake Land, thank you. Alam mo, itatry ko lang talaga yung ano nila, yung embutido nila. Tapos, hindi kami pinagbayad, nilibre kami. Nakakahiya tuloy. Kasi baka sabihin nyo, abusado kami dito. Eh, hindi naman kami mga Diyos ko, thank you ha. Ay, sorry. Sumasama. Sumasama yung ano. Uy, hindi, thank you sa Edna's, promise. Uy, pero Echos ha. Pero Echos, napakasarap po ng embutido nila. You should try it. Tapos ito, itatry ko pa yung iba nilang mga cake. Kasi they've been served, ano to? Assorted pastries. And they're doing this for 30 years na. Ano ang pinaka-best seller na cake ng Edna's? Or pastry? Red velvet? For the cake, we have red velvet as one of the best sellers. Oo, red velvet daw ang best seller nila. Tapos yung ano naman, yung sa ibang pastries. Bread, we started with cheese rolls. Cheese rolls. Ay, parang Mary Grace, di ba? Mary Grace cheese rolls din. Tapos sila din cheese rolls din. So ito nandito sa ito naman yung mga best of the best na lang pastries. We have the cheese rolls, assorted pastries, we have the cheese rolls. Ito ube. Gusto ko to. The ube and everything pa. So, That one is yung aming version ng buko pie with ube halaya. ay talaga? Ay, parang masarap yun. Gusto ko ipakita sa inyo, kaya lang, syempre, nakabalot eh. Ang damot sa nanonood. And then ito yung namin. Ay, pistachio! Ay, parang kunafa. Parang ganon. So, titikman natin lahat yan. Thank you so much. So, guys, if you want pastries, breads, and everything, Edna's Cake Land. And, of course, kung gusto niya ng napakasarap na homemade embutido, hindi po ako nagbibiro, napakasarap. Isa po siya sa mga pinakamasarap na embutido na tikman ko. Edna's Embutido, dito po sa Edna's Cake Land. Kaya naman maraming salamat, Edna's Cake Land. Halika na, baka siningin pa tayo dito. Halika, charot. Okay, syempre, last but not the least, hindi tayo pupunta ng Pampanga nang hindi tayo kumakain ng legendary sisig. Pinanghuli talaga natin siyang sisig kasi di ba, may kasabihan tayo, nasa huli ang pagsisisig. Kaya ito, pinuntahan natin ang legendary House of Sisig ng ating sisig queen na si Aling Lucing at titikman natin ang kanyang sisig. Let's go! Ay, hello po! So ito, alam mo, itong Aling Lucing, sila pala ang tama ba? Yes, naka-invento. Sila ang naka-invento ng sisig. Lola mo pala ang naka-invento ng sisig. Na ano siya, ang ating sisig princess. Ang lola mo ang naka-invento ng sisig. So tinadtad niya lang, paano ginawa? Ganito yun. So noon kasi, lang yan,
barbecue lang talaga. Oo. Kaya nagluluto siya na ng tenga ng baboy. Oo. Accidentally, nasunog. Oo. So, ginawa ng lola ko, dahil ayaw niya itapon yun, sayang eh. Oo. There's niya yung konting sunog. Sunog. Tapos, Tinatad niya. natad niya. Oo. Tapos, sinangkapan niya ito. O, ngayon, mga suki niya ng mga foreigner pa yung sa Oo. Nagustuhan nila. Mm. Kasi noon, inom-inuman lang. Oo. May inuman. Yung gano'n. Naloka yung And phone. the rest is history. So yun lang, biglaan lang. Hindi ang ganda no, hindi sinasadya. Hindi sinasadya, pero ang Tadha, sarap. tadhana talaga. So yung salitang sisig, inimbento lang din. Kapampangan talaga yun. Ang sisig kasi, para sa mga, alam mo yung mga buntis na yun, nagkikrave. Oo. Parang Nagkikrave, yeah. nagkikrave ako ng ganito, ng ganyan. So doon niya na ano yung sisig. Sabi niya, ito, Kasi ang sisig na lang yan. Ang crave sa Kapampangan is sisig. So yung lola niya, si Aling Lusing pala, Yes. ang nagsabi, tinadtad niya lang bigla, sinangkapan niya ng sibuyas, at galing sa nasunog na inihaw na tenga ng baboy. Tapos, sa kanya sinabing, sisig. Sisig, the rest is... It's magic, di ba? Ang galing. Ngayon ko lang naalang yung experience. Alam mo ha, ngayon ko lang naalang yung history ng sisig. Promise. So, paano natin gagawin to? Nasa history yan. ang proper ay... Ito yan, nag-aaral Pwede ba? mo muna. Pwede kong wag mo lang lagyan. Lagyan mo Hindi, lagyan na natin. Gusto mo ba? Sa'yo kung gusto mo. Medyo may awan, asin. asin. So, ang original na sisig, ganito lang. Walang itlog, Very simple. tinadtad lang, inihaw. Very Tapos, simple lang ano. Yung iba kasi lalagyan nila ng mayonnaise, lalagyan nila ng itlog, pero wala talaga. ito, punong-puno ng sibuyas. Pero grabe, no? Biruin mo, dahil sa sisig na hindi inaasahang pagluluto ng sisig, buong henerasyon nyo ang talagang bumonggang, Tsaka nakilala. gumanda ang buhay, maayos lahat. Ilan na yung branch niyo? Actually sa Pampanga lahat. More than 8. Sa Pampanga lahat, wala sa ibang lugar. Yes, yung Hotel, kinukwento ko gusto sa namin kanila. pumunta sila dito. Dito. Tama na. Tikman natin ang original sisig na discover ng kanilang lola na si Aling Lusing. Ano ba talaga yung difference niya? Ay? Nakalimutan yung pangalan. Crave tuloy. Ay? Nasisig tuloy ako. Ay? Nakalimutan yung pangalan mo. Hindi ako sarap. Wala etsos. Talaga. Walang etsos. Iba yung... Katulad nga sinasabi ko sa iba talaga, ngayon lang din ako nakatikim ng ganitong klaseng yung lasa, sisig. Oo. Kasi sanay ako sa sisig na may itlog, may mayonnaise, may ano. Sa iba kasi may itlog talaga. Pero ito iba. Tapos yung linamnam niya, tsaka yung lasa. So ito talaga yung recipe talaga ng lola mo na Hindi natin pwedeng baguhin yan. very strict kayo na ginagawa talaga. Religiously, talagang hindi nyo binabago. Ang galing. Yan pa rin. Kaya- Saka mano-mano. Mano-mano yung paggawa. Yes, kasi yung iba ginadry nila, kami talagang mano-mano. Oo. Kaya ito na preserve nila yung lasa. Ang sarap. Guys, sa mga hindi pa nakakaalam, yung sa mga mahilig sa sisig talaga. Kasi ito, hindi mabubuo ang pagdalaw nyo sa Pampanga pag hindi kayo kumain ng sisig. Di ba? Kaya, syempre, walang ibang pinakamagandang kainan ng sisig, of course. Kundi, saan nagsimula lahat, of course? Aling Lusing. Thank you so much. Ang sarap. Ito na ang kumumpleto sa ating legendary food crawl. Marami pang masasarap na pagkain sa Pampanga na gusto kong ma-discover. Ito favorite kasi ng videographer ko, ang sisig. Tingnan natin, siya talaga ang maghuhusga. Kasi siya talaga super favorite ang sisig. Okay, Jason? Ready? Go. Ano? Iba, di ba? Iba yung lasa niya. Ayoko na sa ibang sisig. Oo, yung pagtatikman mo, sabi, ito pala talaga yung sisig. Alam mo, ganun ha, yung, kanina sabi, ito pala yung tokot baboy. Ito pala yung embutido. Ito pala yung sisig. My gosh, ngayon ko lang nalaman na ganito lang kasimple yung sisig, pero napakasarap. Hindi po ako naging OA. Talagang hangahangalan po talaga ako sa mga Kapampangan. At love na love ko ang mga pagkain din sa Pampanga. So, ito po ang kumumpleto sa ating legendary food crawl. Sana matikman niyo din yung mga nakain ko. Ang sarap.
First time ko lahat natikman and masasabi ko talaga lahat, deserve nilang lahat kung bakit sila tinatangkilik at kung bakit sila dinadayo at kung bakit sila sinabing pinakamasarap. Deserve nila lahat yung title na yun. Promise. Sobrang sarap. Walang 1 to 10, 1 to 10 na ratings. Basta, baka nga 1 million over 10, mga ganyan. Okay, so that completes our legendary food crawl. Kasi natikman na natin ang pinaka-legend talaga, ang pinaka-legendary. Ang nag-iimbento ng sisig pala, ang Aling Lusing. Alam mo, akala ko siya lang yung pinakamasarap na magsisig, kaya siya tinawag na sisig queen. Yung pala, siya nag-imbento ng sisig. Kaya pala siya ang sisig queen. Yes. Guys, so, yun po, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo update sa mga bagong vlogs. I'll try to discover new foods pa din sa Pampanga. And stand by, guys. Magdi-discover pa tayo ng maraming pagkain. Supportahan natin ang mga pagkain Pilipino at produktong Pinoy. My name is Chad Kinis, and don't forget to love each other for no reason at all. Bye, guys!